Nakikita ni Jiang Yi ng malinaw ang sitwasyon mula sa kanyang pwesto. Pinikit niya ang mga mata na pagtanto kung ano ang nangyari. Talaga bang tumigil siya sa pagprotekta kay Mayumi? Dalawa lang ang posibleng dahilan dito. Una, baka wala ng halaga si Mayumi, o pangalawa, baka itinago na siya sa bundok. Walang alinlangan, itinaas ni Jiang Yi ang kanyang baril at tinutok ito kay Mayumi na nakasuot ng puting tela sa ibabaw ng bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mukhang nag-aalala si Phoenix Yuanren. Sa halip, nagpadala siya ng kawan ng Karma Fire Cross patungo kay Jiang Yi, may mapanuyang ngiti sa mukha. Ang mga uwak ay bumalot sa kalangitan, sumasalubong sa kanya ng sagaran, handang tapusin siya sa isang iglap. Sa kabila ng napakaraming kalaban, kinalabit ni Jiang Yi ang gatilyo. Nang tumama ang bala kay Mayumi Takuchi, naglabas ito ng puting usok at isang malakas na pagsabog. Isang anting-anting na gawa sa puting papel ang dahan-dahang nahulog sa lupa. Siyempre, hindi madaling malinlang si Jinguji Seiichiro. Habang abala si Jiang Yi kay Phoenix Yuanren, gumamit si Jinguji ng isang spell upang lumikha ng isang kapareha na anyo ni Mayumi Takuchi. Ang tunay na Mayumi Takuchi ay malamang na nailipat na sa isang ligtas na lugar ni Jinguji. Nasaan siya, nag-isip si Jiang Yi ng mabilisan. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa space shuttle upang iwasan ang atake ng mga uwak, habang ang mga mata niya ay mabilis na naghanap sa labanan sa ibaba. Ang labanan ay nagdudulot ng kaguluhan. Puno ng tao at nagkalat sa lupa ang mga katawan. Dapat ay naroon si Mayumi Takuchi sa gitna ng laban, kung hindi sana ginamit ni Phoenix Yuanren ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi kayang makita ni Jiang Yi ang lahat, at sa kasalukuyang kaguluhan, hindi siya makakapaghanap ng mabilis kung saan siya pwedeng magtago. Kapag tinanggal na ang mga limitasyon, magiging malaki ang banta ni Phoenix Yuanren at Jinguji Seiichiro at posibleng magbago ang takbo ng labanan. Alam ni Phoenix Yuanren na hindi basta-basta mapapatay si Jiang Yi. Kaya't nagdesisyon siyang unahin ang mga miyembro ng Tengu. Unahin ko muna ang babae mo. Tignan natin kung anong gagawin mo pagkatapos nito. Malupit nang umiti si Phoenix Yuanren habang tumalon mula sa malaking ibon. Malinaw ang kanyang target, siyang Shinshin na sakay ni Huahua. Bumagsak siya pababa ng mabilis, parang isang bomba. Sa sandaling iyon, si Jiang Yi ang naharap sa pinakamalaking krisis ng laban. Kahit na magawa niyang protektahan siyang Shinshin, ang hindi makontrol na sitwasyon ay tiyak na maghahatid sa pagkatalo ng Tengu team. Ngunit kahit sa harap ng matinding panganib, ngumiti si Jiang Yi. Ang labi niya ay bumangon sa isang malawak na ngiti at kumislap ang kanyang mata. Salamat sa pagtulong mo sa mga multiple choice questions, ang naiisip niya. Nasa kalituhan siya kung gagamitin ba ang plano, pero ngayong wala ng ibang opsyon, ito na ang pinakamahusay na hakbang. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Phoenix Yuanren. Nais niyang sirain ang paniniwala ni Jiang Yi at wasakin ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang makita ang isang tao na nahulog sa kawalan ng pag-asa ay isang kasiyahan kay Phoenix Yuanren. Napansin ni Huahua ang pagbaba ni Phoenix Yuanren mula sa langit, napapalibutan ng libu-libong Karma Fire Cross na humihiyaw ng nakakatakot. Ang langit ay puno ng nakakatakot na tunog ng mga uwak, na parang ang buong lupa ay nasusunog. Umuungol si Huahua sa takot, ang mga balahibo nito ay parang tumayo. Ang ganitong eksena ay hindi maiwasan kahit nasa bilis ni Huahua. Ngunit bigla, isang pamilyar na presensya ang lumitaw sa kanilang tabi. Kalma. Biglang luminaw ang mga mata ni Huahua at ang pakiramdam ng ginhawa ay sumunod sa mukha nito. Ito'y boses ni Jiang Yi. Tumungtong si Jiang Yi at ginamit ang kakayahan sa space manipulation upang lumitaw ng direkta sa tabi nila Huahua at Yang Shinshin. Pagkatapos, sa harap ni Phoenix Yuanren, humakbang si Jiang Yi, isang kamay ang iniabot. Gate to Dimension. Anya. Matagal nang hindi ginagamit ni Jiang Yi ang kakayahang ito. Ang Dimensional Gate ay nagpapahintulot ng daan sa isang panig, ngunit may kapalit ito, maaari lamang magdepensa mula sa isang direksyon at hindi angkop sa malupitang laban. Ngunit ang lakas nito ay nasa malawak na saklaw at top-tier na depensa. Ngayon, ang Dimensional Gate ni Jiang Yi ay sumaklaw sa radius na 500 metro. Masyadong mabilis ang pagbagsak ni Phoenix Yuanren. Bagamat hindi nabanggit sa impormasyon ang kakayahang ito, naramdaman ni Phoenix Yuanren na may hindi tama. Hindi siya makapaniwala na papayagan siya ni Jiang Yi, sa walang kamatayan, na pumasok sa kanyang espasyo. Kung mangyari iyon, hindi na magagamit ni Jiang Yi ang ganap na depensa ng dalawang mundo upang protektahan ang kanyang sarili.
Ngunit yun na ang ginawa ni Jiang Yi. Kinain ng dimensional space ni Jiang Yi si Phoenix Yuanren at ang Karma Firecrows. Walang pag-aalinlangan, isinara ni Jiang Yi ang pinto ng dimensional space. Tumingin siyang Shinshin kay Jiang Yi, ang mga mata nito ay kumikislap sa kasiyahan. Kuya Jiang Yi! Nanalo ka, sigaw niya. Hindi pa, tugon ni Jiang Yi, ang mga mata niya ay lumipat kay si Ichiro Jinguji sa gitna ng labanan at pagkatapos ay tiningnan ang ibang mga linya ng labanan. Panandalian ko lang siyang natrap. Ngayon, kailangan kong magmadali. Isang sigaw ang umabot sa Combat Command Center nang gamitin ni Jiang Yi ang kanyang kakayahan sa espasyo upang matrap si Phoenix Yuanren at nagwakas ang matagal na katahimikan. Magaling, matagumpay na natrap ni Jiang Yi si Phoenix Yuanren. Mamamatay kaya siya sa espasyo ni Jiang Yi? Hindi sigurado pero ayon sa mga record, wala pang nagpapakita na pumatay si Jiang Yi gamit ang pagkulong sa ibang dimensyon. Si Zhu Zeng ay nakasimangot, ang mga mata niya ay nakatutok sa labanan sa Tianhai City. Ang sitwasyon sa dalawang iba pang mga labanan ay malinaw na. Ang Jidao Demon Organization na kinakaharap ni Tu Yunli ay hindi sapat na malakas upang magbigay ng banta sa kanila. Ang Samsara team ay papunta na sa Tianhai City. Jiang Yi, kailangan mong maghintay, bulong ni Zhu Zeng habang nakatitig sa screen. Panandali ang sinelyuhan ni Jiang Yi si Phoenix Yuanren gamit ang kanyang kakayahan sa espasyo. Bagamat hindi maaaring patayin si Phoenix Yuanren sa ibang dimensyon, ang kakayahan niyang Karma Fire ay magbibigay daan upang basagin niya ang pagkakakulong. Kapag nangyari yon, hindi magagamit ni Jiang Yi ang kanyang kakayahan sa espasyo ng ilang sandali. Sa ngayon, si Jiang Yi lang ang natitirang Captain-level mutant sa labanan. Open kill, naiisip ni Jiang Yi. Bagamat mahirap patayin si Phoenix Yuanren, mas madali ang kanyang susunod na target, si Jinguji Seiichiro, ang pangalawang in command ng Eclipse Organization. Sa sandaling iyon, si Jinguji Seiichiro at ang kanyang Shikigami ay malapit nang umatake sa mga miyembro ng Tengu team. Ngunit bigla, naramdaman niya ang isang nakakatakot na presensya na dumaloy sa kanya. Tumingin siya nang may takot at nakita si Jiang Yi na nakasakay kay Huahua. Ang mga mata nito'y nakatutok sa kanya. Sa kanang kamay ni Jiang Yi, nagsimulang magbuo ang itim na material at nagiging isang hindi matitinag na bolang kidlat. Naningkit ang mga mata ni Jinguji Seiichiro. Alam ni Jinguji Seiichiro kung gaano kalakas ang ataking iyon. Pati si Kanot ay seryosong nasaktan nito. Kung tatamaan siya ng ataking ito, tiyak na mamamatay siya. Mabilis na nag-isip si Jinguji at tinawag ang kanyang malaking ibon. Tumalon at sumakay dito, lumipad palayo sa distansya. Ngunit hindi papayag si Jiang Yi na makaligtas siya. Isang void spear ang nagmaterialize sa kanyang palad, at ang mga mata nito ay nakatutok sa posisyon ni Jinguji Seiichiro. Kahit na mabilis ang malaking ibon, hindi kayang talunin ang void sphere ni Jiang Yi. Habang nagsisinkronisa ang kanilang bilis, si Jinguji Seiichiro ay parang hindi gumagalaw sa mata ni Jiang Yi. Napansin ni Jinguji Seiichiro na malapit na siya, kaya't nagdesisyon siyang mag-ikot sa ere. Pero para kay Jiang Yi, hindi na ito mahalaga. Ang Void Spear ay hindi isang single target na atake, isa itong malawak na area of effect skill. Itinaas niya ang sibat at itinapon ito sa daraanan ni Jinguji Seiichiro. Agad na tinakpan ng atake ang isang spherical area na may radius na 500 metro, nahulog si Jinguji Seiichiro sa saklaw ng pagkasira. Lahat ng mga kawal humarap sa laban, magtulungan kayong sanggain ang atake. Sigaw ni Jinguji Seiichiro, may takot sa kanyang mga mata habang ang kamatayan ay malapit na. Agad niyang tinawag ang lahat ng kanyang Shikigami upang protektahan siya at nag-deploy ng isang protective barrier. Ngunit sa harap ng Void Spear, mabilis na nabasag ang mga Shikigami at ang barrier. Hindi kayang tumagal sa lakas nito. Sa isang kisap mata, ang lahat ng kanyang depensa ay bumagsak at ang kanyang katawan ay pinunit sa lakas ng puwersa ng Void. Ang laman at dugo niya ay sumabog sa isang malupit na pagsabog. Pinanood ni Jiang Yi ang kinalabasan, kinuha ang ilang supernatural na pagkain upang ibalik ang nawalang enerhiya. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Jiang Yi. Para sa isang ganong kalakas na mutant, sayang naman kung hindi kolektahin ang kanyang origin. Pero mabilis na tumatakbo ang oras. Kailangan niyang linisin ang buong battlefield bago pa man makataka si Phoenix Yuanren sa kanyang space seal. Sa sandaling iyon, napansin ni Woody ang isang kakaibang nangyayari kay Kanot sa malayo. Ukininam! Yung pating! Anong nangyayari? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito.
Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.